Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Fabio. Taong 1996, probinsya ng Pangasinan. Maraming uri ng panggagambala ang narinig mula sa iba't ibang panig ng bansa. Minsan ay gawa ng mga elemento, pero kadalasan ay gawa ng tao. Ngunit iba ang uri ng panggagambala ang inyong matutunghayan sa kwentong ito. Nang mga panong iyon, nagtatrabaho bilang isang surveyor sa bayan ng Pangasinan itong si Fabio. Tubong kalinga ang binata mula sa pamilya ng mga manggagamot sa kanilang lugar. Magmula sa kanyang lolo hanggang sa kanyang ama at mga kapatid, tanging si Fabio lang ang hindi nagkaroon ng sapat na panahon para matutunan ang kaalaman ng kanyang pamilya. Mas pinili nito ang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit kahit papano may mga nalalaman din itong simpleng pangontra sa kulam at inggit. Gawa ng sa Maynila piniling mag-aral, alam ni Fabio na mas marami pang aswang at mangkukulam sa syudad kaysa sa kabundukan. Isa sa mga nagturo sa kanya ay ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Ambot. Maliban sa kakayahan sa kumbate, marami pang nalalaman ng binata, lalo na pagdating sa pamamaraan ng kulam at barang. Kaunting pagpapaliwanag tungkol sa pagkakakilanlan ni Ambot. Dahil lumaki sa kabundukan, banat ang katawan nito sa lahat ng uri ng mahihirap na trabaho. Hindi katangkaran, ngunit matipuno ang pangangatawan na punong-puno ng tato. Karamihan sa mga ito ay dasal pang proteksyon at mga pangontra sa masasamang elemento dahil pinaniniwala ang simula ng bata pa si Ambot. Samot-saring engkanto na ang gustong kumuha sa kanya. Nang tumungtong sa 7 taong gulang, nagpasya ang kanyang mga magulang na ipalagay sa kanyang balat ang mga dasal na pangontra sa mga elemento. Ayon na din sa rekomendasyon ng kanilang mumbaki o manggagamot ng tribo. Itinuturing na mandirigma at mangangaso ng katutubong isneg si Ambot. At sa maniwala kayo o hindi, bumababa ito sa bayan na tanging bag lang ang suot bilang pang-ibaba. Siyempre ang hindi nakakaunawa ng kanilang kultura ay natatawa. Ngunit isa itong karangalan para kay Ambot. Ni minsan, hindi nito ay kinaya ang kultura ng tribong pinagmulan. Kaya naman nirerespeto ito kahit saang lugar pumunta. O Manong Ambot, anong ginagawa mo dito sa Pangasinan? Wala ka bang trabaho ngayon? Tanong ni Fabio. Wala akong trabaho ngayon hanggang sa susunod na linggo. Kaya naisip kong bisitahin ka dito sa syudad. Total, hindi ka makauwi dun sa atin Ako na lang ang pupunta. May sata po malipot at etag. Tugon ni Ambot. Na ang ibig sabihin ay nagdala ko ng tapoy at etag. Para sa kaalaman ng lahat, ang tapoy ay isang uri ng alak na gawa sa palay o bigas. Ang itag naman, gawa sa karning baboy na sadyang inimbak upang magkaroon ng amoy. Para sa mga hindi sanay, hindi ito kaaya-aya. Ngunit para sa kanilang tribo, isa itong masarap na delikasiya. Maraming salamat Manong Ambot. Pero hindi ka na sana nag-abala. Biruin mo ang layo ng nilakbay mo para makarating dito. Tara, tamang-tama. Pauwi na din ako Wika ni Fabio. Pagsapit ng dilim ay nag-inuman ang dalawa. Habang pinag-uusapan ang nangyari sa kabilang baryo. Ayon kay Ambot, ang ama ni Fabio ang kasalukuyang tumatayong pinuno. Nagkasakit kasi si tatay Hindi niya kayang gampanan ng mga tungkulin sa baryo.
Si Mang Inonsensyo ang kanyang kanang kamay, kaya pansamantalang siya ang tumatayong pinuno. Wika ni Ambot. Bakit ikaw, Manong? Ayaw mo bang maging pinuno ng baryo? Hindi ba ikaw ang tagapagmana ng iyong ama? Tanong ni Fabio. Alam mong wala sa puso ko ang pamumuno eh. Isa akong mandirigma at mangangaso, Fabio. Hindi ako sanay na manatili sa loob ng kubo at makipag-usap sa mga nakakatanda. Tugon ni Ambot. Kung sa bagay, no? Kahit naman nung bata pa tayo, mas gusto mo pang mamalagi sa kagubatan kaysa mag-aral eh. Pero hanga pa din ako sa'yo, Manong ah. Kahit papano, nagawa mong tapusin yung kurso mo. Wika ni Fabio. Kung hindi niya na itatanong, si Ambot ay tapos sa kursong agrikultura sa isang kilalang universidad sa lungsod ng Baguio. Ikaw naman, bakit hindi mo sinundan ang yapak ng tatay mo? Hindi ba mahusay ka naman sa panggagamot? Tanong ni Ambot. Siguro, Manong, pareho tayo ng rason. Wala din kasi sa puso ko yung mga ginagawa nila tatay. Para sa akin, mas mahalaga ang magkaroon ng diploma at makapagtrabaho. Kahit papano naman may nalalaman ako sa larangan ni tatay. Siguro sapat na yun. Ayos na yun. Tugon ni Fabio. Habang nag-iinuman, napansin ng mga ito ang grupo ng mga kalalakihang nasa labas ng bakuran. May pinagkakatuwaan ang mga ito na isang matanda. Mga kabataan talaga ngayon. Wala nang respeto sa nakakatanda. Kung dun sa atin nangyari yan, ay naku, mapaparusahan niyang mga yan. Wika ni Ambot. Ganyan talaga dito sa syudad, Manong eh. Nawawala na sa landas sa mga kabataan. Lalo na sa impluwensya ng alak. Pero yung pinakamalala, droga. Habang nagsasalita si Fabio, biglang napatayo si Ambot. Nakita niyang sinandok ng matanda ang mga bakas ng paa ng kabataan. Matapos ay kagad itong umalis. Anak ng isang manananim ang taong yan. Nalinti ka na. Siguradong mapapahamak ang mga kabataang yun. Wika ni Ambot. Dali-dali itong dumabas ng tahanan ngunit huli na. Biglang nawala ang matanda sa kadiliman ng gabi. Sigurado ka ba sa mga sinasabi mo, Manong? Tanong ni Fabio. Oo, Fabio. Siguradong kakalat ang balita sa mga susunod na araw. Alam mo ba kung taga saan ang mga batang yun? Tanong ni Ambot. Hindi ako sigurado, Manong, pero malamang taga dito lang din yung mga yan. Lagi ko silang nakikita dito sa kalye. Tugon ni Fabio. Pagsapit ng umaga habang nagkakape ang dalawa, muling napadaan ang grupo ng mga kabataan. Laking pagtataka ni Fabio dahil wala namang nangyari sa mga ito. Oh, ayan yung mga kabataan, Manong oh. Wala namang nangyari sa kanila. Baka nagkamali ka lang. Tanong ni Fabio. Hindi ako maaaring magkamali, Fabio. Kailan ang susunod na pagbilog ng buwan? Tanong ni Ambot. Siguro sa susunod na gabi, Manong. Bakit? Ano bang kinalaman ng pagbilog ng buwan sa mga kabataang yan? Tanong ni Fabio. Malaki, Fabio. Dahil kailangan ng manananim ang sinag ng bilog ng buwan para isagawa ang kanyang ritual. Tugon ni Ambot. Sa mga hindi nakakaalam, ang manananim ay isang uri ng mangkukulam. Ngunit taliwas sa pangkaraniwang pamamaraan.
Hindi gumagamit ng manika o anumang gamit mula sa biktima ang manananim. Tanging bakas ng mga paa o yapak ng taong kanyang bibiktimahin. Ito lang ang kailangan upang maisagawa ang ritual. Sinusundan nito ang napiling tao gamit ang tulos. Sinasandok nito ang lupa kung saan nakahulma ang mga paa ng kanyang biktima. Dadalhin nito sa kanyang lungga at mag-aantay ng pagbilog ng buwan bago isagawa ang kanyang ritual. Matapos ay papatong niya ito sa nagbabagang uling hanggang sa tuluyang mapudpod ang lupa. Sinasabi ding mataas na lagnat o hindi kaya naman matinding pagkahilo na minsan ay nauuwi sa sobrang sakit ng ulo. Ito ang nagiging epekto ng manananim sa kanyang biktima. Karagdagang impormasyon tungkol sa mga manananim. Sinasabing kinokolekta nila ang kaluluwa ng mga biktima kung sakaling hindi nito kayanin ang tindi ng parusang ibibigay ng manananim. Balik tayo sa kwento. Matindi pala yung kakayahan ng manananim. Pero bakit ngayon ko lang nalaman yan sa'yo, Manong? Tanong ni Fabio. Bihira ang nakakaalam sa kakayahan ng mga manananim. Kakaunti na lang din ang nagsasagawa nito dahil sa lahat ng uri ng karunungan, ito ang pinakamahirap na pag-aralan. Tugon ni Ambot. May paraan ba para talunin ang mga manananim? Tanong ni Fabio. Kagaya lang din sila ng mga mangkukulam, Fabio. Maaari mo silang labanan ng pisikal o hindi kaya naman espiritual. Kaso nga lang mahirap silang hulihin. May kakayahan silang maglaho sa dilim, kagaya ng nangyari kagabi. Kaya walang duda, isang manananim ang matandang nakita natin kagabi. Tugon ni Ambot. Nung araw na yun, naiwang mag-isa si Ambot sa tahanan ni Fabio. Nagmatsyag ito sa paligid at para hindi mahalata, nanghiram ito ng kasuotan ng binata. Pinili ni Ambot na mag-ikot sa kabayanan. Dumaan muna ito sandali sa pinagtatrabahuhan ni Fabio para magpaalam at kaagad nang tumuloy sa paglilibot. Nakita nito ang mga kabataang nang ape sa matanda. At kahit nakasuot na ito ng normal, hindi pa din siya nakaligtas sa mata ng mga kabataan dahil mahaba ang buhok nito at may mga tattoo sa braso. Ay mga pare, tignan nyo, bordado. Manong taga-saan ka? Kakalabas mo lang ba? Wika ng isa sa mga kabataan. Oo, kakalabas ko lang. Bakit? Anong kailangan mo? Tugon ni Ambot. Sinasakyan nito ang mga kabataan para makuha ang loob at makinig sa kanya. Ganun po ba? Seryoso po kayo? Kakalabas nyo lang ng kulungan? Muling tanong ng binata. Oo nga, ang kulit mo. Ano ba kasing kailangan mo? Muling wika ni Ambot. Inaantay niya kung pagtitripan siya ng mga kabataan. Ngunit tila natatakot ang grupo nang sabihin niyang kakalabas lang ng kulungan. Wala naman po. Ang ganda kasi ng mga tattoo nyo eh. Doon din ba yan ginawa sa kulungan? Muling tanong ng binata. Hindi, ito ba? Simula ng bata ako, nasa katawan ko na yan. Alam mo ba kung anong mga ito? Mga uri ng dasal. Pagpapaliwanag ni Ambot. Nakita nito ang interes sa mata ng binata, kaya kagad niya itong inaya sa isang tindahan para makausap ng masinsinan. Salamat sa merienda, Manong ha. Ang bait mo pala. Nga pala, ang sabi mo kanina dasal ang mga tattoo sa katawan mo. Anong klaseng dasal naman po? Tanong ni Idong.
pangproteksyon laban sa kulam at iba pang pananakit na gawa ng tao. Tugon ni Ambot. Inaasahan nitong hindi maniniwala ang binata sa mga sinabi niya. Ngunit kabaliktaran ang nangyari na labis namang ipinagpasalamat ni Ambot. Talaga po? Sabi nga po ng lolo ko, marami daw mangkukulam na naglipana dito sa atin. May ilan pa nga po akong nabalitaan. Muling wika ni Idong. Ganun ba? Kung gusto mo, bibigyan kita ng pangontra. Kayo na mga kaibigan mo. O sige po, Manong. Para hindi kami tablan ng kulam. Maraming salamat po, ha. O sige, pero sa isang kondisyon. Hindi nyo gagamitin ang mga ibibigay ko para manakit. Titigilan nyo na din ang mga biro nyo sa mga taong nandito. Lalong-lalo na sa matatanda. Nakita ko kayo nung isang araw eh. Hindi maganda ang ganong gawain. Ang masamang gawa sa kapwa, paniguradong may mabigat na kabayaran. Opo, Manong. Pangako po. Hindi na po namin uulitin yun. Maraming salamat po uli, ah. Matapos ang pag-uusap, ibinigay ni Ambot ang mga pangontra sa kabataan. Kaagad na ding umalis ang mga ito. Umuwi na rin si Ambot dahil magdidilim na. Ayaw nitong mag-alala si Fabio. O Manong Ambot, nandito ka na pala. Kumusta ang syudad? Maganda, di ba? Tanong ni Fabio. Hindi rin, Fabio. Mas gusto ko ang kapaligiran sa kabundukan. Pero maiba ako ah. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ako naglibot. Hinanap ko yung mga kabataan. Swerte naman nakita ko sila. Ngayong gabi pala ang kabilugan ng buwan. Mabuti na lang naibigay ko sa kanila yung mga pangontra. Pero parang kulang sila ng isa eh. Sa pagkakatanda ko, 5 sila nung gabing pinaglaruan yung matanda. Wika ni Ambot. Hindi nga ito nagkamali. Dahil kinabukasan maagang nagpunta sa kanya si Idong. Lakay Ambot, tulungan niyo po kami. Yung isa naming kaibigan mukhang nakulam yata eh. Hindi ko po alam kung ano talagang nangyari. Pero inaapoy siya ng lagnat simula kagabi. Tapos kung ano-ano po yung sinasabi niya. Wika ni Idong. Nagkatinginan ang dalawa. Napagpa siyang puntahan sa tahanan ang sinasabing kaibigan ni Idong. Pagdating sa lugar, nakita ni Ambot ang isang binatang balot na balot sa kumot. Pawis na ito, ngunit hindi mapigilan ang panginginig ng katawan. Hinawakan ng binata ang noo nito. Laking gulat nang maramdaman na inaapoy ito ng lagdat. Sinasabi ko na nga ba eh. Bakit hindi mo sinabi sa akin to kahapon ni Dong? Eh di sana, nabigyan ko din siya ng pangontra. Wika ni Ambot. Pasensya na po kayo Lakay. Nawala din po sa isip ko eh. Tugon ni Idong. Idong, ang may gawa nito, yung matandang pinaglaruan nyo nung isang gabi. Isa siyang manananim. Nagulat si Idong sa sinabi ni Ambot. Maging ang magulang ng binatang pasyente, hindi makapaniwala sa sinabi nito. May magagawa pa po ba tayo Lakay Ambot? Hindi po namin alam kung sinong lalapitan eh. Wika ni Idong. Huwag kang mag-alala, simpleng kaso lang to. Ang mahalaga, naabutan ko siyang buhay. Dahil kung nagtagal pa siya sa ganitong antas, malamang ikakamatay to ng kaibigan mo. Tugon ni Ambot. Kagad siyang kumilos upang simulan ng gamutan. Gamit ang tradisyonal na pamamaraan. Nagawang tanggalin ni Ambot ang sumpa ng manananim. Nasa maayos na siyang kalagayan. Wala na kayong dapat ipag-alala. Huwag lang ipapatanggal ang ibinigay kong pangontra. At Idong, nakita mo na kung anong maaaring mangyari sa inyo
Kaya kung uulitin niyo pa ang gawain niyo, hindi ko na may papangakong matutulungan ko kayo sa susunod. Maliwanag ba? Wika nila kay Ambot. Matapos ay kagad nang umuwi ang dalawa. Habang nasa daan, napag-usapan nila ang maaaring mangyari. Alam kong sa ginawa mo, Manong, ikaw naman ang babalikan ng manananim. Ano ngayon ang plano? Tanong ni Fabio. Kung sakaling buweltahan ako ng manananim, wala akong magagawa kung hindi labanan siya ng harapan. Tugon ni Ambot. Hindi ba kagaya lang din sila ng mga pangkaraniwang mangkukulam? Natatandaan ko kasi kay tatay noon. Hinuhuli niya yung kaluluwa ng mga kalaban niya. Hindi ba pwedeng gawin yun sa mga manananim? Muling tanong ni Fabio. Yon ang pinagkaiba nila sa pangkaraniwang mangkukulam. Dahil hindi mo sila mauhuli. Ginagamit nila bilang panangga ang kaluluwa ng mga biktima nila. Kaya ang pinakamabisang paraan, labanan sila ng pisikal. Tugon ni Ambot. Ngunit alam din ito ang panganib na maaaring idulot ng pakikipagharap sa isang manananim. Mukhang kakailanganin mo ng matinding kakampi dito, Manong. Wika ni Fabio. Naisip ko na din yan, Fabio. Kaso hindi ko lang alam kung may makukuha akong tulong mula sa atin. Lalo pa abala ang tatay mo sa pag-aasikaso ng tribo. Wika ni Ambot. Siguro sa ngayon magantay na lang tayo ng susunod na gagawin ng manananim. Kung sakali mang komprontahin ka niya, edi saka natin isipin kung anong gagawin. Muling wika ni Fabio. Parang gawain ng tamad. Pero wala akong maisip na paraan kundi sundin ang sinabi mo, Fabio. Sa ngayon, yun lang ang pwede nating gawin eh. Tugon ni Ambot. Matapos ng gabing yun, wala namang nangyaring kakaiba. Nagpatuloy sa pagtatrabaho si Fabio. Samantalang si Ambot naman, pinili munang bumalik sa kanilang baryo. Masyadong nagpakampante si Fabio na walang mangyayari sa kanya dahil hindi naman ito nagkaroon ng koneksyon sa manananim. Ngunit nagtaka ang binata nang bigla na lang siyang nakaramdam ng panghihina ng katawan at mataas na lagnat. Kasalukuyan siyang nasa trabaho ng mga sandaling iyon, kaya kaagad itong nagpunta sa kanilang klinika para magpatingin. Ngunit pagdating sa lugar, sinabihan siya ng doktor na walang problema sa kanyang katawan. Teka, parang imposible naman po ata yan. Nilalagnat ako. Paano mo nasabing walang mali sa akin? Tanong ni Fabio. Yung kasi yung nakikita ko, Fabio. Kung gusto mo, pwede kitang bigyan ng ilang araw na bakasyon. Magpasuri ka sa espesyalista. Hindi naman makikita kung ano talagang problema sa inisyal na pagsusuri. Wika ng doktor. Mas mabuti nga siguro yun. Yun ho ang gagawin ko. Tugon ni Fabio. Kinabukasan ay kagad na aprobahan ng opisina ang bakasyon ni Fabio. Pero sa halip na pumunta sa espesyalista, pinili nitong umuwi sa kanilang baryo. Laking gulat ni Ambot nang makita ang binata dahil ang alam nito hindi pwedeng lumiban sa trabaho kung hindi mahalaga ang dahilan. Sa hula ko, may mahalaga kang pakay. Wika ni Ambot. Meron nga, Manong. Hindi maganda yung pakiramdam ko eh. Kahapon inaapoy ako ng lagnat. Tugon ni Fabio. Maliban doon, ano pang naramdaman mo? Tanong ni Ambot. Pakiramdam ko, may humihila sa akin paitaas sa tuwing matutulog ako eh. Biglang natigilan si Ambot sa sinabi ni Fabio. Ilan ito sa mga palatandaan na nabibiktima siya ng kulam.
Fabio, ang mga sinasabi mo ay manifestasyon ng kulam. Pero hindi pa ako sigurado. Sa ngayon magpahinga ka muna. Mamayang hapon kita susuriin. Wika ni Ambot. Bakit ngayon, Manong? Hindi ba pwedeng ngayon mo na ako suriin? Tanong ni Fabio. Alanganin, Fabio. May inutos si tatay. Alam mo naman yun eh. Kailangang unahin mo ang utos niya. Tugon ni Ambot. O sige, Manong. Aantay na lang kita. Pagsapit ng hapon ay sinuri nito si Fabio. Hindi nga ito nagkamali. Ngunit ang ipinagtataka nito, kung paanong tinablan si Fabio, gayong may mga pangontra ito sa katawan. Siguro, hindi mo na naaalagaan ng maayos sa mga pangontra mo. Tignan mo yung nangyari sa'yo. Kung naalagaan mo at napakain ng dasal yung mga gamit mo, hindi ka tatabla ng kulam. Wika ni Ambot. Aminado naman ang binata na hindi niya naaalagaan ng maayos ang tangang gamit. Sa sobrang abala sa trabaho, minsan nakakaligtaan ko na, Manong eh. Sa tingin mo, pangkaraniwang kulam lang ba to? Tanong ni Fabio. Hindi pa ako sigurado. Pero sa palagay ko, oo, buhay ka pa hanggang sa ngayon eh. Pangaasar ni Ambot. Manong naman, puro kakalokohan eh. Gamutin mo na lang kaya ako. Ilang araw lang yung bakasyon na ibinigay sa akin ng boss ko. Kaya kailangan kong bumalik sa bayan. Tugon ni Fabio. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, dumating ang ama ng binata. Oh Fabio, nandito ka pala. Tignan mo yan, oo. Kung hindi ka pa magkakasakit, hindi mo maiisipang umuwi dito. Mukhang nakalimot ka na sa amin ah. Wika ni Mang Inonsensyo. Hindi naman ho sa ganun, tay. Pasensya na po kayo. Masyadong abala sa trabaho eh. Kumusta naman ang pagiging pinuno ng baryo? Tugon ni Fabio. Eto, medyo nangangapa. Sandali nga, hindi naman ako yung usapan dito eh. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Tinablang ka ng kulam. Saan napunta yung mga tinuro ko? Tanong ni Mang Inonsensyo. Kasi nakakaligtaan ko po magkarga ng dasal, tay. Kaya siguro, Hindi na naituloy ni Fabio ang sasabihin. Bigla itong nakaramdam ng matinding pananakit ng ulo. Hinawakan ni Mang Inonsensyo ang pulso ng binata. Laking gulat nito sa natuklasan. Ambot, hindi mo ba naramdaman to kanina nang tawasin mo siya? Tanong ni Mang Inonsensyo. Naramdaman? Ang alin po, Manong? Manananim. Manananim ang nang biktima sa kanya. Biglang nanlamig ang katawan ni Ambot. Nang marinig ang sinabi ng matanda, hindi nito lubos akalaing kagad itong malalaman ni Mang Inonsensyo. Ang totoo niyan, Manong, bago ako umuwi galing sa bayan, may ginamot akong kabataan na pinarusahan ng manananim. Kahit ako nagulat kasi akala ko wala nang natira sa kanila. Tugon ni Ambot. Bakit hindi mo kaagad sinabi pagdating mo? Kailangan maagapan to. Kung hindi, iisa-isahin tayo ng manananim na yon. Wika ni Mang Inonsensyo. Nagtataka si Fabio kung papaanong mangyayari ang sinasabi ng matanda. Gayong wala namang naiwang bakas ang kanilang mga katribo sa bayan. Hindi ba nagkakaroon lang ng bisa ang kapangyarihan ng manananim sa oras na masundan nito ang yapak ng kanyang biktima? Paano mangyayari yung sinabi mo, Manong? Tanong ni Ambot. Hindi lang sa pamamagitan ng yapak ng tao, Ambot. Ang mga batikang manananim may kakayahang sundan ng kaluluwa ng mga taong malapit sa kanyang biktima. Pipili ito ng pinakamahina ang dungan
At yon ang aatakihin. Sa pagkakataong ito, si Fabio ang nadali ng lintik. Wika ni Mang Inonsensyo. Napagtanto ni Ambot na malakas ang kanyang nakalaban. Ang buong akala niya, simpleng ganti lang ang nais nitong gawin. Okay ni na... Pinabayaan ko na nga yung manananim na yun. Talagang humabol pa. Fabio, ayusin mo yung sarili mo. Tutugisin natin ang lintik na yan. Kinargahan niya ng dasal si Fabio. Kusa namang nawala ang epekto ng kulam sa katawan nito. Kahit papano hindi ito tumalab dahil na din sa mga suot na pangontra at ilang dasal pang depensa. Kinaumagahan, sabay na bumaba ng bayan ang dalawa. Bago tumuloy, may ibinigay na panuto si Mang Inonsensyo sa dalawang binata. Tandaan nyo, hindi pwedeng basta-basta kumprontay ng isang manananim. Masyado silang tuso. Maliban sa hindi sila magpapakita sa inyo, wala din kayong paraan para mahuli ang kaluluwa niya. Dahil Ginagawa niyang panangga ang mga kaluluwang kinukolekta. At ito ang kadalasang nauhuli ng mga manggagamot na kumakalaban sa kanya. Alam na po namin yan, Manong. Wika ni Ambot. mabuti naman kung ganon. Makinig kayo sa susunod kong sasabihin. Isa lang ang paraan para mahuli ang manananim. Kailangan may kaalaman ka din sa kulab. Wika ni Mang Inonsensyo. Nanlaki ang mga mata ni Ambot dahil isa ito sa mga itinuro sa kanya ng ama. Mukhang magagamit ko na ang kalamang itinuro sa akin ni Tatang. Wika ni Ambot. Oo. Pero tandaan mo, Ambot. Huwag kang magpapadala sa emosyon. At kung anumang magandang pakiramdam na maranasan mo habang isinasagawa mo ang paghuli sa manananim dahil maaari niya itong gamitin laban sa'yo. Tandaan mo, tuso ang mga manananim. Hindi lang ikaw ang may kaalaman sa kulam. Isang bagay pa bago kayo tumuloy. Isa sa inyo ang mananatiling nakaantabay at ikaw yon, Fabio. Sa oras na madala si Ambot sa pangbubuyo ng kalaban, huwag kang magdadalawang isip na patayin siya. Wika ni Mang Inonsensyo. Hindi nakapagsalita si Fabio. Napatango na lamang ito. Ngunit sa kaloob-looban ng binata, wala itong lakas na gawin ang sinasabi ng matanda. Habang nasa biyahe, kapwa tahimik ang dalawa. Napagtanto ni Fabio kung gaano kaseryoso ang kinakarap na problema. Umabot pa sa puntong kailangan niyang patayin ang kasama kung sakaling bumaliktad ang sitwasyon. Tandaan mo ang sinabi ni Mang Inonsensyo. Huwag kang magdadalawang isip na patayin ako kung sakaling masakop ng manananim ang kaluluwa ko, Fabio. Wika ni Ambot. Hindi nagsasalita si Fabio. Nanatili itong tahimik habang nasa biyahe. Ilang minuto pa ay nakarating na sila sa bayan. Saka pa lamang nagsalita si Fabio. Mauna ka na sa bahay, Manong. Ito ang susi, oh. Kailangan ko munang dumaan sa opisina. Wika ni Fabio. Hindi na nagtanong pa si Ambot. Kagad na itong tumuloy sa tahanan ni Fabio. Pagdating sa opisina, muling nagpaalam ang binatang liliban ng 2 araw para lubusang makapagpagaling. Pinayagan naman ito ng amo. Dali-daling umuwi si Fabio. Habang nasa daan, napansin ito ang matandang pinaglaruan ng mga kabataan. Tignan mo nga naman. Sino mag-aakala? Makikita ko dito ang matandang to. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to eh. Kaya humanda ka sa akin. Wika ni Fabio. Nakaligtaan nito ang bili ng ama.
Walang pagdadalawang isip na sinundan ng matanda. Lingid sa kalaman nito na isa sa mga patibong ng kalaban ang kanyang sinusuong. Nakita niya itong pumasok sa isang eskinita. Sa pag-aakalang matutunto nito ang lungga ng manananim, walang pagdadalawang isip na sinundan ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito naabutan ng binata. Walang tao sa gawing iyon. Wala ding ibang malulusutan. Kaya nagtaka si Fabio kung saan ito maaaring pumunta. Akbang babalik na sana nang biglang makarinig ng boses. Muling napahinto sa paglalakad ang binata. Hinanap kung saan ito nagmula. Mukhang naligaw ka yata, binata. Anong kailangan mo? At bakit mo ko sinusundan? Tanong ng boses. Magpakita ka. Makipagtuos ka. Kung talagang matapang ka at sa tingin mo malakas ka, bakit hindi mo patunayan? Palibasa, sanay ka sa patalikod na laban. Wika ni Fabio na pinakamalaki nitong pagkakamali. Ay nako. Bakit naman ako magpapakita sa'yo? Sa tingin mo, ibababa ko ang aking disposisyon sa isang baguhang kagaya mo na hindi nga mapangalagaan ang kanyang sarili. Mas gusto ko pang makalaban ng kaibigan mo. Nga pala, yaman din lang na nandito ka. Bakit hindi mo na lang iparating sa kanya ang mensahe ko? Sabihin mo sa kanya, unti-unti kong papatayin ang mga kabataang tinulungan niya kung patuloy siyang makikialam. Wika ng matanda. Bakit hindi ikaw yung magsabi sa kanya sa personal? Tugon ni Fabio. Masyado kong abala sa mga gawain ko. Kaya pakisabi na lang sa kanya. Sisimulan ko ang pagkuha ng kaluluwa ng mga kabataan ngayong gabi. Wika ng matanda. Matapos ay kagad nang nawala ang boses. Sa isip ni Fabio, mas lalo niyang pinalala ang sitwasyon. Dali-dali itong umuwi ng bahay at sinabi kay Ambot ang nangyari. Hindi ka talaga nakikinig kahit kailan. Ano bang pumasok sa utak mo? Mag-isa mong sinundan ang manananim. Alam mo namang tuso ang matandang yon. Gayunpaman wala na tayong magagawa, nangyari na. Samahan mo ko. Puntahan natin si Naidong at ang iba pa. Kailangan natin silang tipunin sa iisang lugar. Wika ni Ambot. Posible bang totohanin ng matanda yung mga sinabi niya? Tanong ni Fabio. Walang imposible para sa kanya. Lalo pat may bakas na siyang iniwan sa mga kabataang yun. At ngayon, siguradong namarkahan ka din niya. Tugon ni Fabio. Hinanap ng mga ito sa paligid si Idong. Ngunit hindi nila matagpuan. Sinubukan ding puntahan ni na Fabio ang tahanan. Ngunit sa kasamaang palad ilang araw nang hindi umuuwi ang binata. Anak nang, saan kaya nagsuot yung Idong na yun? Talagang ngayon pa naisipan na maglagalag eh. Wika ni Fabio. Meron ka bang alam na iba pang lugar na pinupuntahan ng mga kabataang kagaya niya? Tanong ni Ambot. Oo Manong, doon sa plaza. Madalas naroon sila eh. Dali-daling pinuntahan ng dalawa ang nasabing lugar. Ngunit unti-unting nararamdaman ni Fabio na tila nanghihina at bumibigat ang kanyang katawan. Napansin naman ito ni Ambot, kaya wala silang nagawa kung hindi bumalik sa tahanan. Pagkarating doon,
Laking pagtataka ng dalawa dahil nanumbalik ang lakas ni Fabio. Parang walang nangyari sa kanya. Dito na napagtanto ni Ambot na hindi pwedeng lumayo si Fabio sa kanyang bahay dahil maliit lang ang sakop ng poder nito. Mukhang mag-isa akong makikipagtuos sa manananim, Fabio. Hindi ka maaaring umalis sa bahay. Delikado ang magiging lagay mo sa oras na umalis ka. Wika ni Ambot. Pero paano nangyari yun? Kakarating ko lang galing sa bayan Tanong ni Fabio. Kusang gumana ang depensang nakapalibot sa tahanan mo. Hindi ka nito hahayaang lumayo. Ang mabuti pa dumito ka lang. Ako na magpapatuloy sa paghahanap sa mga bata. Tugon ni Ambot. Kagad na itong lumakad. Habang wala ang kasama, wala namang tigil si Fabio sa pagsilip sa bintana. Dito niya napansin ang matandang nakatitig sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay hindi ito nagpalata. Patuloy niyang minamanmanan ang kilos nito hanggang sa bigla na lang itong tumakbo palayo. Pagtingin ni Fabio sa kabilang direksyon, nakita niya si Ambot at ang 5 kabataan. Mabuti naman nahanap mo sila. Nakita ko din yung matanda kanina sa labas bago kayo dumating. Hindi nyo ba napansin? Tanong ni Fabio. Anong sinasabi mo? Hinahabol nga ng matanda mga kabataang to . Paanong nakapunta yun dito? Tanong ni Ambot. Mukhang pinaglalaroan tayo ng matandang yun Wika ni Fabio. Tama ka. At may naisip akong paraan. Konektado siya dito sa kaibigan ni Idong. Kaya susubukan kong hanapin siya. Hatakin papunta sa atin ang patibong. Pag-uusap ng dalawa. Kinausap din ng mga ito ang kabataan. Alinsunod sa plano ni Ambot, magsisilbing pain ang mga kabataan para magawa nilang papuntahin sa iisang lugar ang manananim. Ito ay sa mismong tahanan ni Fabio. Sakto lang ang lokasyon dahil wala namang malapit na bahay sa lugar. At kaya ding gumawa ni Ambot ng sabulag para walang sino man ang makakita kung sakaling maging pisikal ang labanan. Naganda si Ambot ng altar gamit ang dugo ng mga kabataan bilang paraan para hanapin ang manananim. Sinimulan nito ang ritual. Manghang-mangha si Fabio sa taglay na kaalaman ni Ambot. Simula nang magkaiwalay ang mga ito, nung magtrabaho si Fabio, ngayon niya lang muli nakita na gumawa ito ng malakas na ritual. Manong Fabio, ano pong ginagawa nila kay Ambot? Ano pong ginagawa niya dun sa labas? Tanong ni Idong. Isang ritual, Idong. Pakakagatin niya sa sariling patibong ang manananim at sana gumana. Tugon ni Fabio. Paanong malalaman kung gumana ang ritual? Wika ni Idong. Napalingon si Fabio sa binata. Unti-unti nitong napapagtanto na tila may kakaiba. Hindi nagpalata si Fabio. Patuloy niyang kinausap si Idong. Sa kabila ng pagdududang nakapasok na sa kanilang depensa ang kalaban. Dito lang kayo ha. Walang lalabas ng bahay, maliwanag. Pupuntahan ko lang sila kay Ambot nyo. Wika ni Fabio. Lumabas ng tahanan ng binata at pumunta sa kinaroroonan ni Ambot. Naupo ito sa kanyang tabi. Kagad sinabi ang natuklasan. Mukhang nandito na ang kalaban sa loob ng bahay, Manong. Bulong ni Fabio. Huwag kang magpapalata. Kanina ko pa alam na hindi si Idong ang kasama natin. Maganda ka dahil kukumprontahin ko siya. Tatapusin ko lang palakasin ang depensa dito nang sa ganon hindi na makatakas ang isang yan. Wika ni Ambot.
Matapos ay kagad nang bumalik si Fabio sa loob ng tahanan, nakipagbiruan sa mga kabataan. Walang hinala ang mga ito na alam na ni Ambot na isa sa kanila ay ang hinihintay na kalaban. Ilang sandali pa ay pumasok na din ito ng tahanan. Naupo sa tabi ni Idong at nagsindi ng sigarilyo. Ay nako, mukhang mahihirapan tayo sa manananim na yun ah. Hindi ko siya mahuli. Sandali lang ha, magpapahinga muna ako. Huwag kayong lalabas ng tahanan mapanganib. Wika ni Ambot. Paano po yan? Baka hanapin kami sa bahay, Manong Ambot. Biglang napangiti si Ambot sa sinabi ni Idong. Kagad niya itong nilingon at kinausap. Idong, matanong ko nga sa'yo. Kailan nga kita ginamot? Tanong ni Ambot. Yun ba? Nung nakaraang buwan, Manong. Bakit po? Muling tanong ni Idong. Kumusta naman ang bali mo sa braso? Maayos na po. Salamat po sa inyo, Manong ha. Alam mo Idong, mali ang lahat ng sagot mo sa akin. Biglang natigilan ng binata at pinagpawisan ng malamig. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ambot. Dali-dali nitong hinawakan sa kamay ang binata at pinadapa sa sahig. Aray ko, Manong, nasasaktan ako. Ano bang problema? Tanong ni Idong. Ikaw ang may problema. Alam mo kung bakit? Hindi ikaw ang ginamot ko kung hindi ang kaibigan mo. At isa pa, hindi Manong ang tawag sa akin ng totoong Idong kung hindi Lakay. Ngayon sabihin mo sa akin kung sino ka. Wika ni Ambot. Biglang tumawa ng mahina si Idong at nagsalita. Ang talas ng pakiramdam mo, manggagamot. Tama ka. Hindi nga ako ang binatang si Idong. Ako si Mando. May mensaheng gustong ipabatid sa iyo ang chewing kong si Tandang Herbias. Unti-unting nagbago ang anyo ni Idong. Tumambad sa kanila ang isang payat na lalaki. Mahaba ang buhok. Gaya ni Ambot. May mga dasal na nakatato sa kanyang braso at katawan. Isa ka ding katutubong Mumbaki. Bakit ka pumanig sa isang manananim? Tanong ni Ambot. Sumusunod lang ako sa utos ng tiyuhin ko. At isa pa, gumaganti lang kami sa ginawang panggugulpe ng mga kabataang yan. Tugon ni Mando. Anong mensaheng ipinapabot ng tiyuhin mo? Harapin mo siya sa isang solong labanan. Kayong dalawa lang. Walang makikialam. Tugon ni Mando. Magsasalita pa sana si Ambot. Nang biglang may kung sinong sumagot mula sa labas ng bahay. Sabihin mo sa tiyuhin mo, tinatanggap ni Ambot ang hamon. Kilala ko ang manananim na yan, Ambot. Kailangan mo siyang patayin. Nagulat ang dalawa nang makita si Mang Inocencio kasama ang ilan sa mga nakakatanda ng kanilang tribo. Naroon din ang ama ni Ambot na si Mang Filimon. Ang manananim na sinasabi ng Tiyo Inocencio mo, ang responsable sa pagkamatay ng ilan sa ating mga Mumbaki. Kung natatandaan mo ang kaganapan na halos umubos sa ating angkan. Wika ni Mang Filimon. Biglang nanumbalik sa binata ang nangyari. Muli nitong naalala ang sakit dahil isa sa mga namatay sa kaganapang iyon ay ang kanyang ina at ang nakababatang kapatid.
Kung ganon, iparating mo kay Tandang Herbias na tinatanggap kong hamon. Aantayin ko siya. Tugon ni Ambot. Kaagad nitong pinakawalan si Mando. Akala ko ba gagamitin niya yung mga kabataan para pasukin ka? Anong nangyari? Tanong ni Fabio. Nawalan na siya ng pagpipilian. Hindi makuha ni Herbias sa mga kabataan dahil nasa ilalim sila ng proteksyon natin. Ito na lang ang tanging paraan para magpang-abot kami. Umaasa siyang matatalo niya ako sa mano-manong labanan. Sidong naman, alam kong ligtas ang batang yun. Tugon ni Ambot. Matapos makipag-usap, nagsagawa ng ritual ng pag-aanito ang mga nakakatanda. Nagsayaw ang mga ito sa paligid ng apoy. Habang walang tigil na umaawit na mga dasal sa kanilang espiritong gabay na si Kabunyan, nag-alay din ang mga ito ng babaeng usa bilang pasasalamat at paghingi ng patnubay. Sumayin niyo ang patnubay ng Kabunyan. Lagi mong tatandaan, kung pumatak man ang dugo sa lupa, ialay mo ito sa mga namayapa nating kalahi. Wika ni Mang Filimon. Tinanggal ni Ambot ang kanyang damit pang itaas. Ipinahid sa kanyang katawan ang dugo ng usa. Ang dugo ng babaeng usa magsisilbing paalala ng karasang naganap. Isipin mong dugo ito ng iyong mga ninuno. Tumangulang si Ambot sa sinabi ni Mang Inonsensyo. Dito nasaksihan ni Fabio ang biglang pagbabago ng reaksyon ng mukha nito. Lalo pa nang titigan siya. Sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam ng takot si Fabio kay Ambot. Huminga ng malalim si Ambot. Kaagad na tumayo sa harap ng ginawang siga. Ilang sandali pa, may dalawang kataong naglakad papasok. Sa wakas, nagkaharap din tayo. Aminin ko sa'yo, binata, malakas ka at nagawa mo kong talunin sa labanang espiritual. Pero tignan natin ang lakas mo sa kumbateng laban. Wika ng matanda. Nagulat si Fabio. Hindi ito ang anyo ng manananim na nakita nila noon. Mas malaki ang katawan nito at higit na mas bata kung titignan. Isa kang tusong nilalang. Nagawa mo kaming linlangin sa panglabas na anyo. Pero hindi na yun mahalaga. Dahil ngayon pa lang, sisiguraduhin ko sa iyong hindi ka mananalo. Wika ni Ambot. Huwag kang makampante, bata. Hindi lang ikaw ang may kakayahang gumamit ng itak. Kahit pagbabato ng dasal ang aking lakas, kaya ko ding makipagsabayan sa kagaya mo pagdating sa labanang pisikal. Hindi naman siguro lingid sa kalaman mo ang ginawa ko noon. Siguradong naipaliwanag na sa iyo ang buong kaganapan. Lalo na kung paano kong pinatayang iyong ina at kapatid. Muling wika ni Tandang Herbias. Dito na napagtanto ni Ambot at Fabio na sinadya ni Tandang Herbias ang pagharap na yun upang tapusin ang kanyang misyon na ubusin ang lahi ni Mang Filimon. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin ang lahat. Dahil hanggang ngayon, nakatatak pa din sa puso't isipan ko. Tugon ni Ambot. Akmang susugod na sana ito nang biglang mapansin ang paglabas ng aura ng matanda. Kakaiba ito. Purong puti ang nakikita ng binata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isa-isang naglabasan ang mga kaluluwa ng nauna nitong biniktima. Alam ni Ambot na isa ito sa mga kakayahan ng manananim at maaari niya itong gamitin bilang pandepensa.
Hindi nga nagkamali ang binata. Lumabas ang imahe ng kanyang ina at kapatid mula sa katawan ni Tandang Herbias. Alam kong ang gamit mong sandata may kakayahang pumunit ng kaluluwa. Sige, sumugod ka. Tignan natin kung kaya mong sakta ng kaluluwa ng iyong ina at mahal na kapatid. Wika ni Tandang Herbias. Napangiti si Ambot. Tinignan ng kanyang ina. Ina, Maya, para sa inyo ang pakikipaglaban na ito. Ipinapangako ko, papalayain ko kayo mula sa pagkakabilanggo. At ikaw naman Tanda, sinong may sabi sa iyong gagamit ako ng itak? Tugon ni Ambot. Sabay bitaw sa hawak na sandata. Kinuyom nito ang mga kamao. Walang pagdadalawang isip na sinugod si Tandang Herbias. Habang tumatakbo, nakita nitong ngumiti ang ina at ang kapatid. Nagbigay ito ng karagdagang lakas ng loob sa kanya upang makipaglaban. Isang malakas sa suntok ang tumama sa mukha ni Tandang Herbias. Hindi nito inaasahan ang gagawin ng binata, kaya hindi rin siya nakapaganda. Tumilapon ito sa malayo at dahan-dahang bumangon. Nilingon ni Ambot ang mga kabataang nanonood at nagsalita. Nakalimutan ko palang sabihin sa inyo, hindi lang pamproteksyon sa kulam at gambala ang mga dasal sa katawan ko. Nagsisilbi din itong sandata. Kitang-kita ni Fabio ang saya sa mga kabataan. Maging siya ay hindi makapaniwala sa mga nasasaksiyan. Nang makatayo na si Tandang Herbias, muli na namang sumugod ang binata. Nagawa itong saluhin ng matanda. Ngunit napatras ito ng ilang hakbang. Anong problema? Nasa na ang pinagmamayabang mong husay sa pakikipaglaban? Tanong ni Ambot. Hindi na makapagsalita si Tandang Herbias. Ni Sainagap. Hindi niya inaasahan na ganong kalakas si Ambot. Saan ang gagaling ang lakas mo? Bakit hindi ko ito nasaksiyan sa mga kalahi mong pinatay ko ng walang kahirap-hirap? Wika ni Tandang Herbias. Yan ang pinakamalaki mong pagkakamali. Pero sasabihin ko sa iyo ang dahilan kung bakit ganyang kalakas ang anak ko. Kung makikita mo ang mga dasal na nakabalot sa katawan niya, yan ay gawa ng mga taong pinatay mo. Bawat isa sa kanila, naglagay ng kapirasong bahagi ng kaluluwa sa mga dasal. Sa makatuwid, ang katawan ni Ambot ay nagtataglay ng humigit kumulang na 100 kaluluwa mula sa mga mandirigma, mga ngaso at manggagamot na kagaya ko. Wika ni Mang Filimon. Halos mabaliw si Tandang Herbias ng mga sandaling iyon. Hindi nito lubos akalain. Siya mismo ang mahuhulog sa sariling patibong. Dito na magwawakas ang iyong kasamaan. Nagkamali ka ng angkang kinalaban. Sana magsilbing aral to para sa'yo. Kung sakaling makabalik ka man, huwag na huwag mong kakalabanin ng mga isnig. Wika ni Ambot. Sabay tarak ng maliit na patalim na gawa sa kahoy sa katawan ng matanda. Dahan-dahan itong bumagsak hanggang sa tuluyang malagutan ng hininga. Samantalang si Mando, hindi na nagawa pang makatakas. Kaagad itong napatay ni Mang Inonsensyo. Sa wakas, nakamit na ng iyong ina at kapatid ang katarungan. 10 ng ating mga kalahi, makakapagpahinga na sila ng matiwasay sa piling ng kabunyan. Wika ni Mang Filimon. Hindi makapagsalita si Fabio sa mga nasaksiyan.
Matapos ang pangyayari, paulit-ulit na bumabalik sa isip nito ang mga kaganapan, lalo na nang pinakita ni Ambot ang totoo niyang lakas. Nakahinga ng maluwag ang pamilya ng mga kabataang tinulungan ni Ambot. Laking pasasalamat ng mga ito dahil sa naging tulong ng binata. At ang kaganapang din ito ang nagtulak kay Fabio na tuluyang iwan ng trabaho, yakapin ang mga aral na itinuro ng kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, nahanap ng binata ang kanyang sarili, ang matagal nang inaasam na kapayapaan. Napagtanto nito na ang kasiguraduhan sa buhay hindi lang makikita sa material na bagay, kundi sa kung paano kang makukontento sa kung anong meron. Sa kasalukuyan, wala na si Fabio at Ambot. Ngunit nanatili sa puso ng kanilang mga kaanak ang mga kaganapan. Nagsilbing paalala sa kanilang pinagmulan at patuloy na sinasariwa ang kwento sa mga sumunod pang henerasyon. Ito ang dahilan kung bakit nyo naririnig ang kasaysayan ni Fabio at Ambot. Ni Sainagap, walang nagakalang mangyayari. Nawa ay nagustuhan ninyo ang kwento at sana'y nakapulot kayo ng aral sa kasaysayan. Ang kwento kung paano tinalo nila kay Ambot ang isang manananim. Opinyon para sa kwento mga kabayan, ingat kayo sa mga iniiwan yung bakas. Kasi baka may manananim na nakasunod sa inyo. Muli maraming salamat sa pakikinig. Kita-kits sa mga susunod na kwento. Paalam. Binugbog ng kamalasan, hari ng sablay o kakambal mo yung kadiliman. Sunod-sunod na ba yung kamalasan sa buhay mo, yung tipong bawat galaw mo talo? Eto baka makatulong, depende kasi ang kung ano yung nakapaligid sa'yo eh. Pwede mong gamitin yung kalikasan para pumabor sa'yo yung sitwasyon. Kandili bracelet. Gawa sa sinukuan na kahoy, merong basbas, may kasamang orasyon. Kung pamilyar kayo sa piyaw na pagkamahal-mahal, ganun din yung epekto nito. Tinutulungan kayo maka-attract ng positive energy to work on your side. Kita naman sa reviews kung epektibo eh. Eto. Mas maganda subukan mo kung ayaw mo ng malasin. Link sa comment section. Peace.